TV. Alexander. Kabanata 471. Tuwang-tuwa si Micah sa narinig na tanong niya, talaga? Bibigyan mo ba ako ng baby sister? Sige, magpa-practice ng mabuti, Daddy. Dapat tuparin mo ang pangako mo, okay Daddy? Oops. Hindi niya akalain na ganoon na lang ang gagawin ni Micah sa kanya. At saka, wala siyang sapat na panahon para sabihin kay Micah na ilihim ito. Sus, napakabilis niyang wika doon. Naramdaman ni Alexander ang isang nakamamatay na tingin na namumula sa kanyang tabi. Anong sinabi mo kay Micah? Baby sister ba yun? Tanong ni Yulia habang namumula. Mukhang nangako si Alexander kay Micah bago pa siya makapagsalita. He mumbled, well, Yulia. I was just joking with Micah. Alexander tried to brush it off. Pero, hindi nasisiyahan si Micah sa narinig. Tanong ni Micah, well. Tumingin si Alexander kay Micah habang nakatingin sa kanya ang dalawang babae noon, hindi ako makapaniwalang mapipikon ka minsan. Natawa si Valerie. Gosh, ang tapang niya kaninang umaga parang may magagawa siya pero, hindi ako makapaniwala na mahuhuli pa rin siya kina Yulia at Micah ano ito sa kanyang sariling anak. Hindi maiwasan ni Valerie na mainggit kay Yulia nang mangyari iyon. She wished to have such a man for herself sa sapat na silid upang mag-host ng mga bisita. Masayang tinanggap ni Valerie ang alok. 2 araw ang lumipas sa isang iglap at iyon ang araw ng hamon ni Barry. After making some preparations, Alexander went his way over to Tonley. Meanwhile at an internet cafe back in Cloudtopia. Nakita ang isang binata na may takang sa mata na natutulog sa isang sopa ang pag-vibrate ng kanyang telepono habang sinasagot niya ang tawag, pupunta si Alexander sa Tonley. Makakakilos na tayo. Pagkatapos ng tawag, tinanggal ng lalaki ang takpan sa mata at sinabing, sa wakas, makakaalis na ako sa lugar na ito na pinabayaan ng Diyos. Ayaw kong maghintay. Umalis siya sa internet cafe pagkatapos noon. Samantala sa isang private room ng isang club. Makikita ang isang matangkad na nasa middle-aged na lalaki na nakikisaya sa dalawang babae. Biglang tumunog ang telepono sa kama. Ang lalaki ay hindi nais na sagutin ang tawag, ngunit pagkatapos makita ang string ng mga numero, atubiling sinagot ang tawag. Pagkatapos kausapin ang nasa kabilang dulo ng telepono, ngumiti ang lalaki habang sinusuot ang kanyang damit, babalik ako kaagad. Kabanata 472. Samantala sa isang underground gambling den. Isang payat na lalaki ang naglalaway sa tambak ng pera sa mesa habang sinabi niyang, sumunod ka. Inihagis niya ang lahat ng pera niya sa mesa pagkatapos noon. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinulyapan niya ito at ibinalik ang telepono sa kanyang bulsa, hindi pinansin ang tawag. Fair na. Magmadali. Kumilos ka. Biglang may naglapag ng isang dakot na note sa mesa. Tumigil ka sa paglalaro, nagmamadali ako. Patuloy na nagriring ang telepono kaya kinailangan niyang sagutin ang tawag sa malapit na hagdanan. May assignments tayo. Papunta na ako. Si Toley sa una ay isang tahimik na bahay, ngunit dahil sa napakalayo ng lugar, nakalimutan ito ng panahon. Hindi nagtagal, maraming miyembro ng underground na gang ang nagpasya na itayo ang kanilang home base sa bahay ng Tonley. Lahat ay pinayagan sa bayang iyon. Nakaakit ito ng maraming kabataan na uhaw sa mga kilig. Nagresulta ito sa isang 5-star hotel at 2 4-star hotel na itinayo doon. Ito ay higit pa sa karaniwang bahay. Si Alexander ay nagtungo sa arena pagdating niya roon. Biglang, isang nagulat na boses ang narinig na nagsasabing, Dragon Commander. Natigilan si Alexander dahil ang titulong iyon ay ibinigay sa kanya ng lahat ng mga sundalo ay bumalik sa hilagang hangganan. Iilan lamang ang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan nang bumalik siya sa Cloudtopia. Kakaiba ang pakiramdam nito sa kanya. Lumingon si Alexander, at nakita ang isang bata at magandang babae na nakatayo sa pintuan ng isang lumang bahay na nakangiti sa kanya. Mukhang kilala siya ng dalaga, ngunit hindi siya nakilala ni Alexander. Nakalimutan mo na ba na nagkita tayo sa tabing dagat, Dragon Commander? Sir.
Paalala ng dalaga sa kanya noon lang naalala niya ang nangyari tila narinig niyang tinawag siya ni Doyan na Dragon Commander sa tabing dagat ay nagtipon sa paligid niya. Mga kaklase sila ng babae, pero may ilang taong kasama niya noon sa beach. May gagawin ako dito at nagtanong, pero anong ginagawa mo dito? Nagpout ang babae at sinabing, Hailey ang pangalan ko at nasa huling taon na ako sa kursong universidad tingnan mo, 21 na ako ngayong taon at nag-aaral ako sa Cloudopia University 3 taon. Bakit mo ako hinuhusgahan? Sino ang lalaking iyon, Hailey? Isang matangkad at gwapo. Tanong ni Boy. Mukha siyang hindi nasisiyahan sa sandaling iyon at napansin ni Alexander kung gaano siya kagalit. Para sa kanya, sikat si Hailey sa kanyang mga kasamahan na maraming tagahanga na sumusunod sa kanya. Kabanata 473. Tinatawag siyang Dragon Commander. Nakilala ko siya sa beach kanina at ang galing niya talaga. Paliwanag ni Hailey sa mga kaklase niya. Lalagyan ng nobela. Tinatawag siyang Dragon Commander. Nakilala ko siya sa beach kanina at ang galing niya talaga. Paliwanag ni Hailey sa kanyang mga kaklase. Hindi nakaimik si Alexander nang sabihin niya iyon, ngunit akmang aalis na siya, sabi ni Hailey, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Dragon Commander. Anong ginagawa mo dito mag-isa? Nandito ka ba para manood din ng tournament? May bulong-bulungan na mayroong high-stakes competition dito ngayon. Ang dealer pala ang pinuno ng underground world dito at ang challenger ay isang misteryosong tao mula sa Cloudopia. Misteryosong tao. Umiling si Alexander at ngumiti habang sinasabing, hindi ako nandito para manood. Nandito ako para lumaban. Natigilan si Hailey sa sinabi niya. Hindi niya inaasahan na sasabihin niya iyon. Gayunpaman, sinabi ng bata, oh please. Tumigil sa pagmamayabang ngayon. Sa tingin mo ba hindi mo alam ang mga pangalan ng mga naghahaman? Ang lalaking taga Cloudtopia ay si Alexander. Teka, huwag mong sabihin sa akin na ang pangalan mo ay Alexander. Dahil tinawag siya ni Hailey na Dragon Commander, ipinagpalagay niya na dapat siyang tawaging Alexander para sa kanya. Si Alexander ay walang iba kundi isang murang tuso na gustong mapalapit kay Barry. Mukhang hinuhusgahan niya si Alexander. Sabi ng iba, halika na ikaw ay mahina at mahina karapat-dapat na hamanin siya. Nais ni Hailey na makipagtalo, ngunit huwag na malaman kung ano ang kaya ni Alexander. Hindi siya sigurado kung totoo o hindi ang sinabi ni Alexander. Hindi sila pinansin ni Alexander at sinabing, nasa inyo na talaga kung gusto niyo akong paniwalaan o hindi. Kung wala na, lalabas muna ako. Lalong sigurado ang bata na nagyayabang si Alexander pagkatapos marinig iyon, kaya sumigaw siya. Huwag kang tumakbo ngayon na medyo mahilig ako sa mga underground na laban. Ano ang sasabihin mo, lumiliko tayo ngayon. He teased Alexander. The other students were mocking Alexander. Sabi nila, oo, sparring match. Dahil sinasabi mong sinasalakay mo si Barry, bakit hindi mo kami labanan? Nako, hindi siya maglalakas loob. Si Mr. Zack dito ay isang bihasang boksingero at siya ang pangunahing poster boy namin. Basketball team ng paaralan. Kaya niyang kumuha ng 10 tao nang hindi pinagpapawisan. Shut up! Sigaw ni Hailey at sinabing, Dragon Commander here is a friend, Zack. Hindi ka ba maaaring maging mabait sa kanya? Nahihiya si Hailey, pero kailangan pa niyang igalang si Zack dahil ayaw niyang tanggapin ang hamon. Sabi ni Zack, alam kong duwag ka talaga, sinusubukan ko lang na bigyan ka ng babala na manatiling mahinahon, kung hindi, makakaranas ka ng totoong problema balang araw. Kabanata 474. Duwag. Alexander found that comical. Hindi niya akalain na ganoon pala kayabang si Zack. Siya ay walang iba kundi isang batang tagalungsod na hindi nakakita ng isang araw ng labanan. Si Alexander ay hindi kailanman naging duwag. Gayunpaman, hindi nais ni Alexander na mag-aksaya ng anumang oras sa kanya habang sinasabi niya, kailangan mong maunawaan ang isang bagay, anak. Ang boxing ay wala sa akin at ang iyong club sa basketball ay walang halaga sa akin. Hindi ako duwag. Hindi ka karapat-dapat na ipaglaban ako. Duwag. Alexander found that comical. Hindi niya akalain na ganoon pala kayabang si Zack.
Siya ay walang iba kundi isang batang taga-lungsod na hindi nakakita ng isang araw ng labanan. Si Alexander ay hindi kailanman naging duwag. Gayunpaman, hindi nais ni Alexander na mag-aksaya ng anumang oras sa kanya habang sinasabi niya, kailangan mong maunawaan ang isang bagay, anak. Ang boxing ay wala sa akin at ang iyong club sa basketball ay walang halaga sa akin. Hindi ako duwag. Nandoon lang siya para kay Barry. Pagkatapos sabihin iyon, iniwan sila ni Alexander nang hindi binibigyan ng pagkakataong sumagot si Zack, "Oh please, he sure can boast," ang ibang estudyante. Sabi ni Hailey. Dapat nandoon siya para mag-spectate. Fair na. Inaabangan ko ang laban na ito. Dalawang powerhouse mula sa dalawang lungsod ang naghaharap sa isang deathmatch. Magiging katulad ba ito ng mga pelikula? Gosh, nandito ka lang para makakita ng flashy moves, Seth. Nagchichismisan ang mga estudyante biglang sinabi ni Zack, "Hoy Hailey, dahil gusto ng lahat na manood ng laban, dapat sumali ka rin sa amin." Ay malalaman nila kung ang tinaguriang Dragon Commander ay nagsasabi ng totoo o hindi. Pagkatapos marinig ang kanyang sinabi, nagpa siya si Hailey na sumali sa kabila ng kanyang mga hinala. Sinabi niya, "Sure, sasamahan kita." Tuwang-tuwa si Zack nang marinig ito, kaya tinipon niya ang lahat habang papunta sila sa arena. Mayroong ilang mga arena sa bayang iyon hindi mapagpanggap mula sa labas, ngunit kapag may bumaba ng elevator, sasalubungin sila ng isang panuuri. Ang arena ay maliwanag na naiilawan at mayroong isang cage podium sa gitna ng buong arena na puno na pagkatapos ng masusing pagsisiyasat. Ang mga VIP ay walang iba kundi ang mga powerhouse mula sa Cloudtopia at ang lokal na lungsod. Nakaupo sa kaliwa ay ang mga powerhouse mula sa Cloudtopia. Sila ang patriarch ng 4 na pangunahing pamilya sa Cloudtopia. Maraming mayayamang tao ang nakaupo sa likuran nila. Nakaupo sa kanina ang mga powerhouse mula sa lokal na lungsod. Nakatuon ang lahat sa taong nasa harapan. Makikita ang lalaking iyon na nakasuot ng balabal na may guhit na tigre. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Barry. Nang makita ang kalmado at kalmadong hitsura ni Barry, bumulong ang mga powerhouse. Ano pa rin ang problema ng batang Alexander? Ano ang ginawa niya para magalit ng husto si Barry para magdeklara siya ng digmaan sa kanya? Lalagyan ng nobela. Kabanata 475. Hindi ko alam kung bakit, ngunit narinig ko na pinatay ng lalaking iyon si Parker, at si Barry ay impyerno sa paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Hindi ko alam kung bakit, pero nabalitaan kong pinatay ng lalaking iyon si Parker, at si Barry ay determinadong ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Alam mo bang inatasan ni Barry ang kanyang pangalawang pinakamahusay na mamamatay tao, ang Toxic, na pinatay ni Alexander bago ang lahat ng ito? The thing is, hindi lang nagawang patayin ni Toxic si Alexander, namatay din siya. Ito ang dahilan kung bakit gustong patayin ni Barry si Alexander dito sa arena. Gosh, pati si Toxic ay nahulog. Isa talaga itong makapangyarihang kalaban. Isang grupo ng mga tao ang nagchichismisan. Pagpasok pa lang ni Alexander sa nightclub, napansin niyang pinagtatawanan siya ni Zack at ng iba pa. Nakasimangot siya pero nanatiling tahimik habang tinatahak ang daan papunta sa elevator. Bilisan mo. Sundan mo siya, gusto kong umupo sa tabi niya. Di ba sabi niya ang challenger? Hindi na ako makapaghintay na kumain ng kanyang mga salita kapag nagsimula na ang laban mamaya. Tuwang-tuwang bulas ni Zack nang gagalaiti sa galit si Hailey habang sinusundan ng iba sa basement. Narito na ang mga powerhouse mula sa ating mga lungsod. Man mayaman sila. Tiyak na tama ang ginawa namin na nandito kami ngayon. Tingnan mo. Narito na ang patriarch ng 4 na dakilang pamilya ng Cloudtopia. Sila ang ganap na kapangyarihan sa ating lungsod. Tingnan mo dyan. Yung lalaking nakasuot ng tiger stripe cloak. Siya dapat ang boss ng arena na ito, Barry. Dahil si Seth ay isang spoiled rich brat, napasyahan niyang ipagmalaki kung gaano niya kakilala ang mga taong iyon. Biglang isang mayamang lalaki mula sa Cloudtopia ang bumati kay Alexander. Nang dumating si Alexander, "Nandyan ka lang pala kay Alexander." Nagulat si Seth nang makita iyon. What's going on? Nirerespeto siya ng mga powerhouse sa Cloudtopia.
Iyon ay hindi isa sa mga powerhouse na kumokontrol sa Cloudtopia pa rin na hindi man lang makakalaban ng lalaki ang yaman ng kanyang ama kaya, napangisi si Seth sa pag-iisip na iyon, ngunit may sasabihin pa sana siya. Tumingin ang mga powerhouse sa Cloudtopia at tumayo para batiin si Alexander. Ginoo. Tomas. Ito. Si Seth at ang iba pa ay natigilan doon. Napalunok sila at tinitigan si Alexander na may naguguluhan sa tingin. What's going on? Bakit lahat ng powerhouses ay bumati kay Alexander? Sino ba talaga siya? Maging. Si Hailey ay nabigla nang makita iyon. Kabanata 476. Nasaksihan ni Hailey ang lakas ni Alexander noon sa dalampasigan. Alam niyang hindi ito ordinaryong tao nang makakuha siya ng labis na paggalang mula sa direktor ng Cloudtopia University. Gayunpaman, nagulat pa rin siya sa eksenang ito. Nasaksihan ni Hailey ang lakas ni Alexander noon sa dalampasigan. Alam niyang hindi ito ordinaryong tao nang makakuha siya ng labis na paggalang mula sa direktor ng Cloudtopia University. Gayunpaman, nabigla pa rin siya sa eksenang ito. Alam niya na karamihan sa mga tao doon ay lubhang makapangyarihan at mayayamang tao ayon kay Seth. Please, sit down. Sabi ni Dudley habang binati ni Alexander ang iba. Wala ni isang kaluluwa ang nang-ahas na maupo habang pinagmamasdan nila si Alexander ng maingat. Nakuha nito ang atensyon ng kalabang powerhouse mula sa lokal na lungsod. Tinatawag nila ang batang iyon na Mr. Tomas. Huwag mong sabihing siya si Alexander. Hindi ba siya masyadong bata at mahina ang hitsura? Paano niya nagawang patayin si Toxic? Lahat ng tao mula sa lokal na lungsod ay nakatingin kay Alexander na hindi makapaniwala. Biglang umupo si Barry ng tuwid habang may isang lalaki sa tabi niya. Ang lalaking iyon ay hindi matangkad, ngunit ang mga kalamnan ng lalaking iyon ay nakakatakot sa sinumang karaniwang tao. Nang nilapitan siya ni Alexander, ang lalaki pinandilatan ng mata si Alexander na may nakakatakot na tingin. So, ikaw si Alexander? Inalis ni Barry ang kanyang balabal at tinanong iyon kay Alexander. So, ikaw ang pumatay sa kapatid ko, si Parker at ang pangalawa kong pinakamagaling na assassin, Toxic. Tama iyon. Mahinahong sagot ni Alexander. Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Barry, nagpatuloy si Alexander, nandito ako para patayin ka ngayon, Barry. How do you want to die? Nagulat ang lahat sa narinig. This man is bold enough to storm the arena alone. Gosh, baliw siya. Si Seth at ang iba ay parang namutla sa sinabi ni Alexander. Lalo na si Seth. Nandoon siya para panuurin siyang pinapahiya ang sarili niya, pero hindi niya inaasahan na totoo ang sinasabi ni Alexander. Hehe. Ang galing ng dila mo. Tingnan natin ang tungkol dyan. Ngumisi si Barry at sinabing, Go get him, silence. Tumayo si katahimikan at agad na pumunta sa podium. Pagkalapag niya sa podium, yumanig ang buong entablado. Lahat ay nasa gilid noon. Bagamat hindi matangkad si Silence, siya ay hindi kapani-paniwalang nananakot. Sigurado akong narinig mo na kami. Ngayon ay magiging isang deathmatch sa pagitan nating dalawa. Kung manalo ka, malaya kang pumatay ng sino mang gusto mo. Wala ako. Maliban sa pinuno ng mga assassin ni Barry, Silence. Kung matalo ka, hindi ka makakaalis sa podium na ito. Sabi ni Silence. Pinandilatan ni Alexander si Silence at sinabing, sa tingin mo kaya mong manalo. Kabanata 477. Wala siyang pakialam sa assassin organization nila. Masasabi niyang mas malakas ang Silence kaysa Toxic. Pinatunayan lang nito na ang Silence ay isang mas nakamamatay na banta kaysa sa iba pang mga assassin. Gayunpaman, alam niya na kung ang Toxic at Silence ay magkalaban habang si Toxic ay armado ng kanyang sniper, si Silence ay hindi makakatakas sa lahat. Iyon ay dahil kakaunting tao sa mundo ang makakapantay sa bilis ni Alexander. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang maaaring makagambala kay Alexander. Lalagyan ng nobela. Wala siyang pakialam sa assassin organization nila. Masasabi niyang mas malakas ang Silence kaysa Toxic. Pinatunayan lang nito na ang Silence ay isang mas nakamamatay na banta kaysa sa iba pang mga assassin.
Gayunpaman, alam niya na kung ang Toxic at Silence ay magkalaban habang si Toxic ay armado ng kanyang sniper, si Silence ay hindi na makakatakas. Iyon ay dahil kakaunting tao sa mundo ang makakapantay sa bilis ni Alexander. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang makakahadlang kay Alexander. Kaya, bago pa makapag-react si Barry, pumasok na si Alexander sa podium. Pinandilatan niya si Silence at sinabing, dapat kang hamampos o kung hindi, mamamatay ka ng hindi man lang nataman. Sigaw ng katahimikan bago direktang singilin si Alexander. Nakakakilabot ang kanyang kapangyarihan sa kabila ng kanyang maikling tangkad. Ang kanyang mga suntok ay parang isang landslide sa sandaling ito. Sa isang nakakabinging dagandong, natigilan siya sa lahat ng nanunood habang ang tunog ay napakalaki na ang lahat ay kailangang takpan ang kanilang mga tainga. Ang sinumang malapit sa Silence ay walang alinlangan na bumukas ang kanilang eardrums. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang kanyang kalaban ay si Alexander at hindi siya nabigla sa kanyang mga pag-atake. Mabilis na tumabi ang katahimikan, iniiwasan ang mga pag-atake ni Silence bago itinulak ang balikat ni Silence sa gilid. Nabalot ang katahimikan sa kung gaano kalakas ang tulak na iyon habang maririnig ang malakas na boom. Napaatras siya bilang resulta ng paggalaw ni Alexander. Napakalakas ng impact kaya makikita ang mga spark na lumalabas sa sapatos ni Silence. Halos hindi niya napigilan ang sarili. Paano? Nagulat ang lahat ng nasa gilid ni Barry nang makita iyon. Hindi nila inasahan na ang ganitong hakbang ay makakapagpatigil sa katahimikan. That was the most powerful assassin in Barry's disposal and this displeased him. Natigilan ang katahimikan nang mangyari iyon nang maramdaman niya ang matinding sakit na pumipintig sa kanyang kaliwang balikat kung saan siya itinulak ni Alexander kanina. Nang maramdaman niya ang balikat niya ay nakaramdam siya ng malabong gulo at alam niyang nabasag na ang talim ng balikat niya. Parang siya ay nasugatan ng mas malubha kaysa sa nakikita ng mga manunood. Walang kwentang tanga. Kahit isang atake ay hindi mo kayang tiisin. Parang dismayado si Alexander. Nang marinig iyon, nainsulto si Silence sa sinabi ni Alexander habang umuungal bago napuno ng dugo ang buong katawan niya. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Silence charged at Alexander after that. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang mga kuko sa halip na mga kamao sa pagkakataong ito. Iyon ang pinakamalakas na galaw ni Silence at ang mga tao ay mamamatay sa tuwing gagamitin niya ang galaw na iyon. Si Alexander ang tanging tao na maaaring pilitin siyang gamitin ang hakbang na iyon. Kaya parang raptor, inabot niya ang mukha ni Alexander. Ngunit, nakaramdam ng nakakamatay na aura si Alexander nang lumapit sa kanya si Silence. Kabanata 478. Ang mga daliri ng katahimikan ay hindi ordinaryong daliri. Sa halip, ginamit ang mga ito bilang lubhang nakamamatay na kuko. Gayunpaman, hindi nabigla si Alexander doon. Ang mga daliri ng katahimikan ay hindi ordinaryong daliri. Sa halip, ginamit ang mga ito bilang lubhang nakamamatay na kuko. Gayunpaman, hindi nabigla si Alexander doon. Nagulat ang lahat, hindi sinubukan ni Alexander na iwasan ang pag-atake. Sa halip, pinakawalan niya ang kanyang mga kamao at nagpa siya na gawin ang pag-atake ng direkta. Hahaha. Isa kang mayabang na tanga. Hindi ako makapaniwala na pinili mong kunin ang mga kuko ni Silence ng direkta. Ngumisi si Barry. Iyon ay dahil nasaksihan niya mismo kung gaano kalakas ang mga kuko ni Silence. Ang kanyang mga kuko ay may kakayahang magputol ng bakal, kaya ang dugo at laman ay hindi magiging problema para sa kanila. Si Alexander ay may pagnanais na harapin ang pag-atake. Gayunpaman, sa sandaling magtagpo ang kanilang mga kamao, ang ngiti ni Barry ay natigil nang marinig ang isang malakas na kaluskos. Iyon ang tunog ng mga buto sa sandaling sinuntok ni Alexander ang mga kuko ni Silence. Wala siyang inaakala na nangyari dahil wala ni isang patak ng dugo ang makikita mula sa mga kamao ni Alexander. Sa halip, tuluyang nabasag ang mga kuko ni Silence. Ang lahat ng kanyang mga buto ay nagkapira-piraso. Ang katahimikan ay sumisigaw sa matinding paghihirap. Ang kanyang kanang kamay ay ganap na nabasag, ngunit siya ay tumanggi na sumuko dahil napakaraming tao ang nanunood sa kanya. Kaya, umungol na naman siya na ikinagulat ng lahat.
Isang malakas na paglaslas ang maririnig habang hinubad ni Silence ang kanyang damit, na inihayag ang kanyang katawan. Ang sumunod na nangyari ay nagulat sa lahat dahil nakikita ng lahat ang bawat daluyan ng dugo sa kanyang katawan. Parang kumikinang ang buong katawan niya. Ang pagpapakita ng lakas na ito ay natigilan sa lahat ng nanunood. Ito, nakakabaliw. Para siyang ganap na halimaw. Napabuntong hininga ang lahat. Ang mga mata ni Silence ay nakakatakot na namumula noon dahil ito ang nagpaisip sa lahat kung tao nga ba si Silence. Parang lalamunan ng buo ni Silence si Alexander. Lahat ng powerhouses mula sa Cloudtopia ay kinabahan para sa kapakanan ni Alexander. Bakit parang halimaw ang lalaking iyon? Magaling ang Dragon Commander, tama ba? Tanong ni Hailey sa tonong nag-aalala kahit hindi niya kaibigan si Alexander. Dahil lahat sila ay taga Cloudtopia, natural lang sa kanila na umasa na manalo si Alexander sa laban na iyon. Sa paghusga sa sitwasyon, hindi makakaalis si Alexander sa arena kapag natalo siya. Halatang ayaw niyang mangyari iyon kay Alexander. Gayunpaman, nginisyon ni Zack. Sana mamatay na siya. Buti pa siya dead no Velbon. Anyway, galit na galit siya kay Alexander. Dahil sa pagmamahal ni Hailey kay Alexander, naiinggit siya. Tila naisip niya na kaya niyang ipahiya si Alexander, ngunit kahit papaano, lahat ng powerhouses mula sa Cloudtopia ay bumati kay Alexander ng magalang. Nainsulto siya nun. Mas lalo lang siyang ikinainis nang makitang nag-aalala si Hailey kay Alexander. Nais niyang makasingil sa entablado upang patayin si Alexander gamit ang katahimikan noon. Kabanata 479. Samantala, ang mga powerhouse sa panig ni Barry ay nagchichismisan sa kanilang mga sarili. Nabalitaan ko na may kakaibang sakit na nakuha si Silence mula pa noong bata pa siya. Pinakain siya ng doktor mula sa kanyang nayon ng dugo ng lobo sa loob ng 3 araw na tuwid. Sa tuwing siya ay galit mula noon, siya ay maglalasing. Akala ko puro chismis lang hanggang ngayon. Samantala, ang mga powerhouse sa panig ni Barry ay nagchichismisan sa kanilang mga sarili. Nabalitaan ko na may kakaibang sakit na nakuha si Silence mula pa noong bata pa siya. Pinakain siya ng doktor mula sa kanyang nayon ng dugo ng lobo sa loob ng 3 araw na tuwid. Sa tuwing siya ay galit mula noon, siya ay maglalasing. Akala ko hanggang ngayon puro chismis lang. Narinig ko rin yung chismis. May nag-claim pa na kahit na ang ibang miyembro ng kanyang team ay hindi siya kayang supilan kung siya ay magbubulungan. I think it's over for Alexander. Sa gitna ng chismis, si Alexander ay nanatiling kalmado. Ramdam na ramdam niya ang lumalakas na kapangyarihan na lumalabas mula sa katawan ni Silence. Gayunpaman, hindi pa rin siya nabigla doon. He could not be bothered by someone that insignificant to him. Silence was angered even more when he noticed how unfazed Alexander looked. Kaya, sa isa pang dagandong, inatake niyang muli si Alexander. Tulad ng isang mabangis na hayop, sumakay siya sa all fours patungo kay Alexander. Gayunpaman, nagpasya si Alexander na gawin ang kanyang pag-atake ng direkta. Sa isang malakas na boom, malakas na hamampas ang mga kamao ni Alexander sa dibdib ni Silence. Dahil sa impact ay napaatras muli ng ilang hakbang si Silence gayunpaman, natupok pa rin ng galit, walang naramdamang sakit si Silence habang inilalabas niya ang kanyang mga ngipin at inatake ang leeg ni Alexander. Sus, bakit kailangan mong kumilos na parang hayop kung tao ka? Kung gayon, hayaan mo akong magpadala sa iyo upang makilala ang iyong gumawa ngayon. Bulalas ni Alexander at nagpas siyang tapusin na ang laban noon. Kaya, inilagay niya ang 2 daliri sa noo ni Silence at binigyan ito ng simpleng pagtulak. Bagamat mukhang malumanay ito, napakalakas nito. Hindi nagtagal ang Silence ay nagpakawala ng nakakapang-ipong dugong hiyaw bago nagsimulang bumulwak ang dugo mula sa kanyang noo. Dahil ayaw nang maantala pa ang laban, hinawakan ni Alexander ang katawan ni Silence bago pamitik ng malakas sa leeg nito. Nang sumunod na sandali, ang pulang dugo na katawan na nababalot ng makapal na evil energy ay gumulong paatras patungo sa direksyon ng daliri ni Alexander. Bumagsak ang ulo ni Alexander mula sa sahig. Lupa habang ang buhay ay umalis sa kanyang katawan.
Walang duda na patay si Silence noon. Natigilan ang karamihan ng iyon. Nangyari. Namatay siya. Patay ang katahimikan. Akala ko ba deathmatch ito? Hindi ko ini-expect na matatapos ito ng ganito kaga. Si Alexander ay mukhang ganap na hindi nabigla sa simula. Not to mention, hindi man lang siya nagawang saktan ni Silence. Hindi ako makapaniwalang pinatay siya ni Alexander ng ganoon kadali. Sus, hindi ito away, ito ay isang patayan. Kabanata 480. Lahat ng powerhouses mula sa Cloudtopia ay namangha nang makita nila iyon. Naalala nila kung paano nagpadala si Alexander ng isang assassin noong birthday ni Madam Sue. Gayunpaman, ang buong kaganapan ay nangyari sa isang iglap at natapos na ito bago pa man makapag-react ang sinuman sa kanila. Lahat ng powerhouses mula sa Cloudtopia ay namangha nang makita nila iyon. Naalala nila kung paano nagpadala si Alexander ng isang assassin noong birthday ni Madam Sue. Gayunpaman, ang buong kaganapan ay nangyari sa isang iglap at natapos ito bago makapag-react ang sinuman sa kanila. Noon lang nila nasaksihan sa wakas kung gaano kalakas si Alexander nang paglaruan niya ang katahimikan. Kung si Alexander ang unang kumilos. Ni hindi nga kayang tumagal ng ganito katagal ang katahimikan. Lahat ng powerhouses mula sa side ni Barry ay natigilan dito habang hindi makapaniwalang nakatitig kay Alexander. Nakakabaliw si Alexander. Sus, wala namang kakilala natin na makakapareha niya. Hindi, sobra-sobra ang pagkakaiba ng lakas nila. Akala ng lahat ay matatapos man lang sa isang draw ang laban. Gayunpaman, ang katahimikan ay madaling pinatay ni Alexander. Sobra-sobra para sa kanila ang pagkakaiba ng lakas. Ito. Napabuntong hininga si Seth at ang iba pa habang mukhang takot nang matitigan nila si Alexander. Sa wakas ay nakatahimik na si Hailey. Itinabi ni Alexander ang katawan ni Silence sa isang tabi at sumigaw, "It's your turn, Barry." Parang bitter si Barry nang marinig iyon. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naayos niya ang sarili. Alexander, sa tingin mo ba kaya mo akong patayin pagkatapos patayin si Silence? Ngumisi si Barry at sinabing, bagamat hindi ko inaasahan na matatalo mo ang Silence, lagi akong may mga contingencies. Nalaman ko kung saan nakatira ang pamilya mo, kaya kung wala kang pakialam sa kanila, pwede mo akong puntahan. Aba, kung mamamatay ako, sila rin, mapahamak. Iyon ang naging sanhi ng gulo ng mga manunood. Lalo na iyong mga taga Cloudtopia. Nagtanong si Dudley, ano ang gusto mo, Barry? Ngumisi si Barry at sinabing, hindi lihim na mayroon akong 6 na tao sa aking pangkat ng mga assassin. May 4 pang natitira sa team ko. Natigilan si Dudley sa sinabi niya, Barry. Halimaw ka. Hindi nagtagal, naunawaan ng lahat mula sa panig ni Barry ang kanyang pinaplano. Katahimikan lang ang nasa tabi ni Barry bago magsimula ang laban. Hindi nila inasahan na ang natitirang 4 na miyembro ay ipapakalat sa Cloudtopia. Hindi nila inaasahan na sila ang susunod sa pamilya ni Alexander. Kaya, natuwa sila kay Alexander. Paano kung makapangyarihan ka? Ang brute force lang ay hindi sapat para pamamahala sa lipunan. Tingnan natin kung maaari ka pa ring kumilos ng matigas kapag ang iyong pamilya ay nanganganib. Nakikita kung gaano kalmado si Alexander, sabi ni Barry. You can drop the facade, I know you care a lot about your family. Hostage sila ng mga tauhan ko ngayon. Kaya, gawin mo ang sinasabi ko kung gusto mo silang mabuhay. Gusto kong lumuhad ka sa harapan ko.